Alden, bumisita sa Tanay Rizal mga kasembreros. Napakahalaga ng ginawa dito ni Alden, no? Ano kaya ito mga kasembreros? And then, spotted din siya kahapon sa may, dito, sa may Shangri-La Hotel mga kasembreros. Ano kaya ang ganap ni Alden doon, no? Sa Shangri-La Hotel mga kasembreros sa Makati. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros. Itong pag-feature kay Alden, no? Dun sa may ano niya, sa may documentary mga grabe, no? So ito na yung kanyang ano pala ginagawa dito sa mga elementary schools na kung saan ay bumisita nga siya recently. So nag-post dito ang GMA Public Affairs, yung education special pala na ito mga customers na hosted by Alden Richards, Rebuilding Broken Rooms. So ito yung pagpapakita niya ng current situation. Grabe, no? Ang lalim at saka ang ano ito, parang first time ni Alden, no? Yung magkaroon ng gantong documentary sa GMA Public Affairs mga grabe. Kahit saang departamento mo ilagay si Alden, mapa-public affairs, mapa-entertainment, mapa-newsroom, no? Siguro mga kasembreros, talagang hosting, di ba? Talagang field ito ni Alden sa Stars on the Floor pa lang. Talagang hasang-hasa na si Alden sa hosting mga kasembreros. Pero hosting a certain documentary, para something special talaga ito mga kasembreros. So sabi dito ay Alden Richards to host GMA Public Affairs' Education Special Rebuilding Broken Rooms sa August ito mga kasembreros. So ito pala yung ginagawa niya, no? Na pagbisita mga kasembreros sa mga elementary schools or sa mga schools in general recently. So ito pala siya mga kasembreros, no? And ito yung isa sa mga major items din natin ito na kung saan ay bumisita siya sa Tanay Rizal mga kasembreros. Talagang nakakagulat ito. Sabi ko, Rizal, di ba parang lugar ito ni malapit sa lugar ni Kat mga kasembreros. Kasi nga di ba taga Rizal si Kat. So Antipolo Rizal yata, no? Si Kat, if I'm not mistaken, or Tanay Rizal din. So yun siya, yung kanilang mansion mga kasembreros. So dito ay nag-share siya ng random photos, nag-share ang elementary school doon na tinatawag na Camp Mateo Capinpin Elementary School sa Tanay Rizal mga kasembreros. So talagang nakakagulat ito mga kasembreros na kung saan ay dito talagang part pa ito ng kanyang kanyang documentary sa GMA Public Affairs mga kasembreros. So parang pambukas isip, pambukas mata ito mga kasembreros itong gagawin ni na Alden na hey, ganito ang kalagayan ng ating education system sa Pilipinas, yung mga classrooms, buildings and so on. So ito yung kanyang yung parang goal nila mga kasembreros. So talagang grabe, no? Nakagulat ito mga kasembreros na ginawa ni Alden na parang very random, no? Very very sudden mga kasembreros, pero ito na nga, no? It's happening sa August na ito mga kasembreros na kanila pong Antipolo City Rizal pala, nung babalikan ko yung bahay ni Kat sa Antipolo City Rizal mga kasembreros. Yung bahay nito ni Kat na may slide at saka may elevator, of course mga kasembreros. So nakaka-amaze itong ginagawa natin. So, dito ang faculty and staff ng Capinpin, no? Camp Mateo Capinpin Elementary School ay nagbahagi ng mga candid photos, no? Kasama si Pambansang Bay mga kasembreros. So, part ito ng kanyang documentary nga mga kasembreros. Tapos, si Kath naman at saka si James na features sila sa Vogue, no? Na isang lifestyle at saka parang lifestyle magazine. Itong Vogue mga kasembreros na sobrang sikat na sikat. So, Someone Someday, New Chapter, Catherine Bernal, James Reid, Rewrite the Rules. So, Power Air. Grabe, no? Talagang on the spot, pwede rin silang mag-build ng tandem and so on mga kasembreros. Pero alam natin na ito ay trabaho lang ni Kat and James mga kasembreros, of course. Dahil si James Reid ay meron ng, alam na natin, no? Meron na siyang ISA Pressman mga kasembreros.
Tapos, cute nito. Na-recall ng isang admin kanina, or kagabi actually, ito mga kasambreros, no? Itong mga cutie-cutie na mga photos, no? Larawan ni Kath nung maliit pa siya, when she was a baby girl, mga kasambreros. So, ano lang ito, halo-halo at random photos ni baby Kath, mga kasambreros noon. So, talagang sinungga, akala ng ito ang paslit na ito ay magiging phenomenal box office cinema queen kapag lumaki na siya, mga kasambreros, no? Talagang wala makapagsabi ng tadhana ng tao, only God, mga kasambreros. And of course, no, yung pag-aalaga at pagpapalaki ng ating mga magulang sa atin. Tapos, yung isang admin din, no, na post itong parang throwback, parang ano siya, someday yung kanyang tema, pero parang pinag-connect nila, mga kasambreros, si Kath at saka si James Reid, mga kasambreros. So, babe, I love you, no? Yung parang pinag-ano niya dito. Grabe ang edit nila dito, mga kasambreros. So, may voice over, no? Talagang yung voice over niya ay parang totoong-totoo, no, mga kasambreros. Pero ito ay during J. Dean at Kathniel days pa ito, mga kasambreros. Ang ginawa lang nila ay parang pinag-connect nila, mga kasambreros, sina Kath and Nadine, no? Grabe yung edit nila dito, ha. Parang ano siya, parang totoo talaga siya, mga kasambreros, na na sina James Reid at saka si Kath nasa movie na ito, mga kasambreros. Pero hindi naman talaga, mga kasambreros. Mami, i-play ko ito kung gusto niyo pong pakinggan, or kung hindi tayo magkaroon ng copyright issues, mga kasambreros. I-play natin ito na video na matutuwa rin kayo dito, mga kasambreros, somehow, no, sa video na ito. Tapos, ang kulit nito, mga kasambreros, yung View Philippines nag-post kagabi 23 minutes ago. Sabi niya, Jao, nung pagkababa ng telepono, 1, 2, 3, go. Kanya-kanya na to. Tapos sabi naman ni Nadine, na ito yung sabi ko na nagko-comment si Nadine 4 hours ago. Nag-comment siya sa mismong post nito sa TikTok. Pinagbakasyon mo na nga, binabaan ka pa ng telepono. So parang yung manager mo na tumawag siya, saglit ng manager, tapos binabaan ng telepono ng pinagbakasyon niya na. Tapos yung umiiyak dito si Jao, mga or si Alden, mga kasambreros. So, sobrang kulit lang ng eksenang ito, mga kasambreros. So, talagang kakulitan moment na ito ng View at ng cast ng Love Siargao, mga kasambreros. Tapos sa Someday naman ay nag-invite dito si James, no? Tapos yung mini teaser ng ABS-CBN Someday, mga kasambreros, na parang pinipilit nila na ganoon magkaroon ng jowa. Sabi ni James Reid, sabi niya, ba't ako? Dapat si Billy muna, sabi niya ganoon, no? Mga kasambreros. Tapos sabi niya, hindi na ako magmamadali, sabi niya. Darating din yan, sabi niya ganoon, mga kasambreros. So, libre pala ito mapapanood, no, sa I Want, mga kasambreros, ang Someday sa July 27 na ito, mga kasambreros. So, Monday ito po ay libre na mapapanood or free, mga kasambreros. So, July 27, that's Monday, no, mga kasambreros. Talagang nakakatawa kasi libre lang siya, no, sa I Want. So, pero pag kasi dapat magkaroon ka rin ng purchase, no, sa I Want TV, mga kasambreros, or sa I Want. Tapos, major item tayo. Spotted si Alden, no, sa Shangri-La Hotel. Nagulat ako dito kasi very si Alden kung saan na napupunta. May sa Rizal, may sa Cavite, may sa Laguna, may sa kung saan. Ito Shangri-La Hotel, ito, mga kasambreros. So dito kasama niya sina Ma'am Tracy Garcia, si Mama Ten, at saka yung ibang mga kasama niya na hindi ko kilala, mga kasambreros. So palagay ko meron na naman siyang nilutong project, mga kasambreros, kasi parang naka-formal attire siya dito Kung panibagong endorsement ito, ikaw na, Sir Alden. Pero pag part ito ng kanyang casino o ng kanyang dati pang
endorsement ay baka special and clear braces, no? Kasi medyo wala na siyang gaanong follow-up sa special and clear braces. Sa Ribisco, hindi. Baka sa Casino Plus na ito mga kasambreros. So, yun. Parang issue na rin kasi ngayon yung mga sugal-sugal no? Mga kasambreros sa kanya na yun. Mga kasambreros, malalaman natin yan sa mga susunod ng kabanata or updates natin mga kasambreros. Itong kanyang tawag dito, kanyang ginawa dito sa Shangri-La Hotel mga kasambreros. Alam ko sa Makati ito mga kasambreros. So yun po. Tapos ang Metro Style pa lang nag-post dito mga kasambreros ng kanilang parang pinost nila ito kagabi yung nangyari sa media conference red carpet mga kasambreros. Yung si Kath dito nagsasalita about her character sa Summon Someday mga kasambreros. So parang kunento nila she's boss, yung character nito ay gusto niya makuha ay makukuhain niya, parang she knows what she wants, alam niya kung anong gusto niya, she's very independent, no? Tapos she's a go-getter, sabi niya ganoon mga kasambreros. Tapos she's the type of girl who has a plan sa kanyang buhay mga kasambreros, sa love list mga kasambreros. Pero pag sa bahay daw or sa kanyang dito, so kagaya dun sa poster doon niya na pinost, maraming mukha. So mamaya pe-play ko na lang mga kasambreros, no? Para hindi na kayo maguluhan konti. So yun po, no? Actually, yan lamang sa ating Kaftan items. I-play ko po itong mga videos natin pong papakinggan. So hope you will enjoy. Tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. May mga taong never kang may in love. May mga taong hindi ka dapat may in love. She's crazy. Crazy as in wild? Crazy period. Maganda siya, no? She's a promo girl. Eh di maganda nga. You okay? Wasak yung kotse ko. Palipat tong leeg ko, tas tatanungin mo ako kung okay lang ako? Ikaw, okay ka lang? Hoy! Nicolas, bayaran mo yung utang mo sa akin. Ikaw may utang ka ba sa akin? Huwag mong tatakbuhan, ha? Hindi demanda kita! Hindi demanda kita! Look, Sasa, I'm trying to help you right now. Dali! Dali! Ay! Nico? I like her. But she's so different. The trick is, just go with the flow. Ganun lang kasimple. Nay, malay mo, may in love siya sa akin. Loka! Eto siya, oh. Eto ka. Sasa, may lakad ka ba? Wala. Bakit? Ang cute mo pala pag nakangiti, no? Sarap, no? Kalabaw yan. Sometimes, it's the differences that make love exciting. Wow naman! Nangyayari pala talaga yun. But are those enough to keep the relationship going? Uy, Nico! Smile naman dyan! In case it isn't clear to you, I am a professor here. Ibig sabihin, ginagalang ako dito. So do not make a scene. Nahihiya ka bang kasama ako? Oo! Okay na? Star Cinema and Viva Films present Catherine Bernardo and James Reed in a story of how love brings changes out of differences.
This is one summer you will never ever forget. My character, so I play the role of Billy Carino. So I guess you've all seen the trailer, and we also launched our poster too yesterday. So I'd like to use that as my reference na lang. So as you can see, si Billy as a CEO muna, she's one of the founders of Loveless. As a boss, she's very she knows what she wants. She's very independent. She is a go-getter. She's the type of girl na may plano siya sa buhay. She's like that kapag sa Loveless, pag sa office. Pero just like kung anong nakita niyo sa poster, it's like the many faces of Billy. Because feeling ko ganun tayo, especially women, we wear a lot of masks, right? Like, I'm like this when I go to the office. I'm like this when I'm at home. I'm like this when I'm with my friends. And I think ganun si Billy. So she's like this kapag sa office. And then once she gets home, nandiyan na si Tita Tess, so sinasabi ni Ate Bears kanina. Konting-konti lang, meron siyang pamilya. So pag sa bahay, nakikita nyo na she's like the complete opposite of the girl boss you see in Loveless. And also, kasama niya si Jordan, yung safe space niya, the best friend niya, which is James' character, it's a different mask na ibibigay din ni Billy. So, ang daming layers sa character niya. Iba rin siya sa mga tao. Medyo alam niyo, niloloko siya. So, I think it's interesting because we made sure that Billy is just like us, she's human and she's not, I think, the typical lead character na makikita natin. And feeling ko ito yung pinakamaraming layers din na na-portray ko when it comes to TV series. That's why I enjoy creating Billy. Makikilala mo na ang someone mo someday. But first, dapat si Billy muna. Ba't ako? Hindi naman ako nagmamadali eh. Darating din mo. Watch Someone Someday for free simula ngayon July 27 on iWant, home of Filipino Feels. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasimbrers ha. Very relatable po ito sa ating buhay. Ang title po ay Maging Maingat sa Buhay. Psalms 101 verse 2, I will be careful to live a life without blame. Ito pala siya, no? When will you come to me? No question David kay Lord mga kasimbrers. I will walk within my house with a right and good heart. So napakaganda ito mga kasimbrers ha. Kasi self-evaluation or self-reflection po ito ng ating pamumuhay araw-araw. Sabi dito ni Haring David na, I will be careful to live a life without blame. Ibig sabihin, he is pleasing God, no? He wanted to please God, mga kasembreros, by living a life na kumaga pa kalugod-lugod, no? Walang kasalanan at kamalian sa harapan ng Panginoon. Although imposible ito, kasi nga lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo ay nag-fall short mga kasembreros. Pero nandun yung desire talaga, no, ni Haring David at maging sa atin. So same prayer dapat yung ating dinadalangin at dinedeclare araw-araw mga kasembreros na we should be careful, no, sa ating buhay na mamuhay tayo ng walang kasalanan o walang bahid ng mansya or pagkakamali mga kasembreros. So nagkakamali tayo in a sense na sa realidad ng buhay, talaga nagkakamali tayo because we're not perfect. Okay? Pero alam ng Diyos kasi yung sino yung nagde-desire, nananalangin, no? Yung goal talaga nila ay i-please ang Panginoon mga kasembreros. So, not just other people but God mga kasembreros, no? Para malugod ang Panginoon. Kasi ibang klase kapag malugod ang Panginoon sa ating buhay. If God is pleased sa ating buhay, nandyan yung intangible blessings. Unang-una, no, yung naghahari yung pag-ibig, yung pag-uunawaan, yung kapayapaan, no, yung pagpapakumbabaan ng loob sa bawat isa, no, at saka nag-aalagaan sa loob ng tahanan mga kasembreros. So kung ano kasi yung natin sa loob ng tahanan ay yun yung ating reflection mga kasembreros sa labas. Kung ang ugali natin sa loob ng tahanan ay balahura tayo, so more often than not ay ganun din po tayo sa labas na, because
yung buhay natin at upbringing sa loob ng tahanan ay nagre-reflect sa ating public life din po mga kasembreros. So, sabi niya dito, ang grabe, very close, no? Si David talaga. Sabi niya, when will you come to me, no? Sabi niya dito, kailan ka bibisita sa akin? Sabi niya kay Lord, mga kasembreros. I will walk within my heart, within my house with a right and good heart, no, mga kasembreros. So, talagang nandun yung nandun yung, tawag dito, yung pagpupursige, no, at saka intention talaga kasi David is a king but he is a man after God's own heart, mga kasembreros. So that's description at pagkilala, mga kasembreros, trademark ni Haring David, mga kasembreros, na talagang dapat nating tularan, na malapit ang puso niya at ang buhay niya sa Diyos, mga kasembreros. Psalms 101 verse 2 emphasizes the importance of living with wisdom and integrity. The psalmist expresses a commitment to behavior that aligns with godly principles, signifying a desire to lead a life that reflects honesty and righteousness both publicly and privately. So, kagaya na mention natin kanina, mga kasembreros, nandun yung desire. Sabi niya dito, signifying a desire to lead a life that reflects honesty and righteousness, both public and private, mga kasembreros. So, yun siya, no? Talagang kailangan natin ito. Kasi nga, ito yung reflection ng Panginoon. We cannot say that we are children of God. And yun naman talaga ang purpose ng buhay. Kumapa, it's not a question why we should be good, no? Why we should be kind, why we should be generous, why should we be forgiving, no? Merciful, compassionate, humble, and so on. So, it's not a question of validity actually, mga kasembreros, no? Kasi moral standard yun, mga kasembreros, unang-una sa lahat. So, we should we should reflect God's nature, mga kasembreros. As we reflect on this verse, it becomes clear that it invites us to practice self-awareness and mindfulness. So, awareness and mindfulness. So, talaga maingat tayo. Kumbaga kasi di ba tayo minsan nagkakalimut tayo. So, natural na sa tao yung talagang, parang dito ko nilagay, parang nakalimutan ko na agad. So, parang ganun ba, no, mga kasembreros? Nature natin yung makakalimutin. But, ang verse na ito ay talagang tinuturuan tayo na maging mindful, na maging maalam tayo when it comes to living a life, mga kasembreros, without blame, sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng tao. The psalmist asks, when will come to me? This shows a yearning for God's presence in their life. So this deep desire for divine connection reminds us of our need for God as we pursue integrity and purpose. So yun siya, no? Talagang sabi dito ay kagaya naman siya kailan ka pupunta sa akin, kailan ka bibisita sa akin, no? Mga kasembreros. So, yun yung longing. So, gustong-gusto rin ng Panginoon na kailangan mag-long tayo. Kung inaasam-asam natin yung kanyang presensya, yung kanyang Holy Spirit, mga kasembreros, sa ating buhay na kailan kaya bibisita ang Diyos? Kailan kaya siya pupunta? Kailan kaya niya ipaparamdam ang kanyang banal na espiritu tuwing mananalangin ako? So, that desire alone, mga kasembreros, can attract God, mga kasembreros. Kasi we have faith, nananampalataya tayo sa Diyos. Ibig sabihin, when we have faith in God, mga kasembreros, ay nandun din yung yung desire natin na gusto nating makapiling at saka makasama, madama na ang presensya ng ating Diyos, mga kasembreros. So, ganun po siya. Kasi where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is joy. Kapag naghahari ang Espiritu ng Diyos sa loob ng tahanan, may pag-ibig, may pag-unawaan, may pagpapakumbabaan ng loob, may pagpapatawaran, mga kasembreros, at marami pang iba. So, yun po yung pinagkaiba ng bahay na walang Espiritu ng Diyos, mga kasembreros. So, ganun po siya. Integrity at home is vital as it establishes our character and influences those around us. In acting with a perfect heart, we pave the way for spiritual growth and relationships rooted in trust. So, relationship, no, sa ating tahanan na nag-uugat daw, no, sa ating or sa pagtitiwala sa bawat isa. Kasi parang kapag wala kang tiwala sa kapatid mo, for example, sa asawa, sa magulang, or so on, sa anak, so nawawala yung value ng trust, mga kasembreros. So kasi kapag wala ka ng tiwala, parang may lang
parang aligaga ka, parang nagalusin ka, bakit kinuha ni ganito, bakit kinuha ni ganito ang gamit ko, bakit ninakaw ni ganito. So parang, kasi nga nawalan ka na ng tiwala mga kasumberos. The psalmist also expresses, I will walk within my house with a perfect heart. This indicates that our commitment to integrity starts from within. We intentionally choose to present ourselves authentically and honestly to our family and home. Our hearts must be an alignment with our actions, where our private thoughts reflect God's love and truth. So, iikot man tayo ng iikot mga kasembreros, doon tayo sa reflection ng ating Diyos mga kasembreros. Because, mga anak niya tayo. No? Kung ang tatay mo, for example, ay kung tatay mo ay nanay mo, so sa mukha pa lang, parang alam mo na anak ka ni ganito, anak ka ni ganyan. So, pag ugali mo na ganyan, so parang sabi na, nagmana ka talaga sa tatay mo, nagmana ka talaga sa nanay mo. So, di ba parang ganun mga kasembreros? So, ganun din po ang Diyos natin. So, dapat manahin natin yung mga mabuting ugali ng mga kasembreros because we are a reflection of His love and truth. Kasi, in the first place, ay anak niya tayo. So, kung hindi ganoon yung ugali natin, kung opposite, ay hindi niya tayo anak, no? Kasi, kung may kabutihan, meron din kasamaan. So, definitely doon tayo sa kabutihan, mga kasembreros, na side, which is God, no? Kasi kapag kasamaan, ay kay Satan na po yun, mga kasembreros, which we definitely don't like. Finally, this plea for God's presence is a reminder that we cannot achieve righteousness on our own. We rely on God's strength to uphold us in our endeavors. A wise heart leads us to seek assistance and direction in our spiritual journey, knowing we cannot navigate these paths without His guidance or God's guidance and support. Our pursuit of integrity becomes a beautiful dance, allowing grace and accountability to shape our hearts. So, ganda no? Ganda nito, sabi niya, our pursuit of integrity. So, yung nga, no? Pamumuhay na may integridad, mga kasembreros, becomes a beautiful dance. No? Isang napakagandang sayaw daw siya, allowing grace and accountability to shape our hearts. So, yung grace, no? Grasya ng Panginoon at saka yung accountability, yung maghuhubog sa ating puso at buhay, mga kasembreros. So, yung mga lessons na dapat nating tandaan. Number 1, the importance of integrity. So, living with integrity is essential for a fulfilling relationship with God and others. We must strive to be truthful and maintain a clear conscience. Our credibility and trustworthiness are tested regularly, and it's vital that we respond with honesty in every situation. So, integrity. So, yung ginagawa mo yung tama ba? Kasi ito yung sasabi dito niya, no? Ni Haring David, mga kasembreros, na maging maingat ka sa buhay. So, as you become more careful in life, mga kasembreros, dapat ay naghahari ang integrity sa ating buhay. So, number 2 na lesson is home as a foundation. So, napakahalaga talaga na dapat matutunan ng bawat magulang yung kahalagahan ng accountable at saka responsible parenting sa loob ng tahanan. Kasi, kung ikaw nanay, tatay, tapos hindi ka marunong magdisiplina ng anak mo, so magre-reflect din yan sa iyo, mga kasembreros, at kung ano kayo sa tahanan. So our homes are a reflection of our lives. So they provide safety, love, and stability. It's important to create environments where honesty and support reign. Encouraging discussions and being open-hearted can establish a culture of trust. So, yun siya. So, the last one, no, the final lesson is, kailangang may divine assistance, okay? Kasi sabi dito ni Haring David, kailan ka bibisita sa akin? Kailan ipapadama ang iyong espiritu? Yung sabi niya dito. So, the need for divine assistance or Spirit of God. Recognizing our limitations and asking for God is a humble approach to living faithfully. We look to Him, to God, to lead us as we navigate challenges and temptations in our lives. Our reliance on Him grants us strength and wisdom to uphold integrity, helping us to better align our actions with His will. So ito siya, mga kasembreros, no? Talagang napakahalaga. Yung pinakamahalagang bagay dito ay yung yung divine assistance. Kasi we cannot accomplish anything, any single thing, mga kasembreros, without the assistance or help or approval of God, mga kasembreros, sa ating buhay. Alright, sinabi sa ating Word of God, na pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at maingat sa buhay
na kasya-siya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombrero, and paalam po. I love you all.